Magandang gabi po, attorney. Good evening. Good evening po sa inyo lahat sa mga nanonood po. Yes. Good Okay. evening. Before Attorney Raymond, before tayo mag-nitty-gritty ng mga nandoon sa affidavit, parang siya pinapanood namin, kausap ng mga boss namin kanina sa Storycon Sila Ed Lingaw, nabitin daw silang kausap ka dahil kulang nga daw sa oras. Pero actually, ang gusto lang niya sanang malaman sa inyo ay kung what's next dito sa affidavit. Nag-file na nga ng affidavit. Meron ng affidavit, saan nyo gustong dalhin ito at ano yung ine-expect ninyong magiging resulta dahil dito sa inyong inilabas sa affidavit? Ang plano namin dyan is by Monday or Tuesday next week. Ipapadala na namin yung original copy sa Office of the Ombudsman. And plano ding mag-apply ni Mr. Madriaga, ni Caramel, sa Witness Protection Program sa Department of Justice because of the revelations niya sa affidavit na yan. Bakit po, attorney? Witness protection, meron po bang threat si Madriaga? I understand, nakadetain siya ngayon. Hindi po ba? Yes po, nakadetain po siya sa Annex 2. And as of now, wala naman problema sa security pero wala naman pong pinagbabawal kung mag-apply siya sa witness protection para sa mga usapin na yan na sa palagay niya sensitibo talaga the moment na pinirma niya yan. Opo. Base nga po dun sa mga information na nababasa namin ngayon, medyo mabigat po talaga yung mga accusations ni Madriaga, especially sinasabi na mukhang nakakuha ng financial support sa Pogo. Tama po ba si VP Sara? I wonder, attorney, bakit po ngayon inilabas itong usaping ito, yung timing, kumbaga, na alam po natin na mainit yung usapin na politika tapos sumabay ito. Bakit po ngayon? Actually, late na nga yan, nagtatampo na nga si Caramel dahil October pa namin pinag-uusapan yan. I think second week ng October 2025 hanggang natapos lang namin yung affidavit niya ng November 29. So halos isang buwan at kalahati naming paulit-ulit na pinag-uusapan yung topic na yan to the point na 2 beses naming pinasulat yung kwento na yan. Hindi yan yung style na ini-interview ko siya ako nagsusulat. Hindi. Sabi ko sa kanya, magkwento ka, isulat mo sa papel. Then habang ginagawa niyan, marami akong tanong sa kanya para makita ko talaga kung alam niya yung kwento niya or nagtatahi-tahi lang siya ng istorya. So, mabigat na rin yung pressure sa akin noon na sinasabi na parang hindi raw namin sa tinutulungan, wala kaming ginagawa, marami nang dumadalaw sa kanya, nape-pressure na siya. Kaya, nung November 29, talaga nagdala na kami ng printed copy, pati notary public, para mapapirma na sa kanya yan. At masumpa niya nga at maging official na yung sulat na yan, yung affidavit na yan. Pero bakit po ngayon? Kasi base po doon sa affidavit, parang 2016 pa, tama po ba? Nagsimula etong pagiging, kumbaga, bagman ni Madriaga para po, Alleged bagman. Allegedly, bagman para kay VP Sara. So, ganun po katagal, bakit ngayon niya naisipan na, teka, napuno na ako? Yeah. Kasi po nagsimula tong problema na yan. Siguro, tama ka, napuno na, no? Base doon sa isang sulat kamay niya na binigay sa akin, nagsimula daw yung pagkalas niya kay VP Sara nung time na binanatan siya sa isang istasyon ni Attorney Roque at sinampahan siya ng kidnapping. Doon na nagsimula yung kanilang pagkabasag ng samahan nila dahil humingi ata siya ng tulong kay VP Sara na mamagitan at kausapin si Harry Roque na itigil yung ginagawang kidnapping case sa kanya. Ang sagot ata ni VP Sara kung anong gawin ni Harry Roque presume correct at pag dinemanda mo si Harry Roque sa ombudsman, para mo na rin dinemanda ang Duterte family. Doon siya nasaktan talaga. So sumampa yung kidnapping case sa kanya mula 2023, nakakulong siya, and tuloy pa rin ang pagpo-prosecute. Ang mabigat nito kasi, yung kidnapping case na isinampa sa kanya, na ang kwento niya sa akin ang may pakana si Attorney Roque, ang nagpo-prosecute sa kanya, yung law office din ni Attorney Roque. So every time na mag-hearing, alam mo yung naalala niya yung ginawa sa kanya, at hindi man lang siya natulungan nila VP Sara sa kabila ng pangatrabahong ginawa niya. So, October, lumapit na yan sa akin at nagpapatulong nga. Inabot kami ng 1 buwan at kalahati sa kaka-interview, sa kaka-validate ng mga kwento niya, sa pag-check sa Facebook account niya, yung mga pictures talaga.
yung credentials niya, yung mga motor na sinasabi niyang ibinigay sa kanya ni former President Duterte, at yung kanyang mga connection doon sa trabaho. Halos isang buwan at kalahati din namin ginagawa yan. Okay, so Yung timing, siguro nataon lang talaga ngayon, pero actually, nung ano pa nga yan, bago pa mag-undas sana yan. Kaso sa sobrang busy, hindi namin natapos talaga. yeah, kasi syempre ang dinadrive na point ng marami, no, kasama kami nila Maricel, ano, yung fact na baka politically motivated kung bakit inilalabas ngayon, ano, dahil mainit na yung politika, Attorney Palad, eh. So, yun lang naman ang concern ng iba. Ang sa akin po, kahit na-search yung pangalan ko, hindi po ako identified sa isang politiko or opposition administrasyon. Siguro yung last na participation ko sa politika noong 2022 sa presidential pa. Okay. Kay Senator Manny Pacquiao kami noon eh. Yeah, Kalaban nga namin si BBM noon eh. Totoo. So, hindi ako identified. Unlike ng ibang lawyer na talagang tumatayo, nagrarally para sa isang cause. Kami hindi. Talagang purely lawyering lang ko kami. Nagtatango lang ko siguro ngayong December talaga. Although late na nga yan. Late na yan kung tutusin. Attorney Palad, before ko ipasa kay Chiki, meron siya mga itatanong sa inyo. Follow up lang kasi nga sinabi nyo na ilang beses yung pinasulat sa kanya, ilang beses kayo nagkaroon ng mga interview portion, ano, o pakipag-usap tungkol sa laman ng affidavit na yon. Binasa rin namin ng ilang beses, so para lang malinaw sa lahat, tama ba yung impression namin ng mga editors nung binabasa namin doon? Correct nyo kami kung tama yung impression na parang walang banggit that the money na pinag-uusapan doon sa mga bag na yon, mga kotse na yon, comes from public coffers or galing sa pera ng bayan. Ang isa lang sa nabasa ko doon is that yung time na kumuha siya ng pera, nasakay-sakay yung pera galing sa dalawang DepEd vehicle. Okay. Yun yung sinasabi niya na DepEd. inabangan niya yung sasakyan doon sa paligid ng Ultra na malapit sa DepEd, sa Pasig. At dumating yung dalawang sasakyan ng DepEd, doon ibinaba yung pera. Yun lang yung bagay na nagko-connect dahil sa sasakyan ng DepEd. Pero wala siyang categorical na statement na galing yan sa DepEd or winidraw yan sa Land Bank dahil sa DepEd. Wala ko kaming sinasabing ganyan. Yung iba pong pera doon is hindi naman niya alam kung saan galing kasi kadalasan nakalagay na raw yung pera sa kotse. Although sabi niya, sure siya na pogo money yung iba doon dahil kinukuha niya yung pera sa location na kung saan nakikita niya yung mga Chinese na connected sa Pogo. Okay. Marami pong allegation, no, katulad nung na-mention nyo na nga po, no, about sa Pogo at marami pang iba yung na-mention nyo po kanina. Gaano po ka-extensive po ang atin pong evidence na hawak po? Meron po bang mga text? Meron bang mga recordings? Meron bang mga witness testimonies, for example? How extensive po ang evidence? Yung doon po sa Annex 2, may isa pang nakakulong doon na hindi ko pa nakausap. Pero yun ang magko-corroborate kung paano namimili ng kotse yung kasamahan niya at magkasama sila nagdadrive, naghahatid, nagpipick up ng pera. I think in 2 occasions, magko-corroborate yun sa sinasabi ni Caramil na paano sila mag-pick up ng pera, paano sila mag-deliver. Nakakulong din sa Annex 2, pero wala pa siyang affidavit hanggang sa ngayon. Siguro gagawa namin. Yung other evidences, sinasabi niya, syempre yun din ang hinahanap ko sa kanya. Meron daw siya mga text messages, mga phone calls, at mga pictures doon sa kanyang mobile phone, 3 yon na seize ng mga pulis nung hinuli siya doon sa kidnapping case niya. Sa ngayon, yung cellphone na yon nasa korte at hindi pa na-forensic examination. And later on, we will ask the court na ma-forensic examination yan para lahat ng mga pictures doon na sinasabi niya na related sa affidavit niya, mga text messages and calls, mariretrieve natin. Kasi kahit burahin yon, makukuha mo pa rin yung pag na-forensic examination yan eh. Tama po ba na may claim si Madriaga na para to keep silent, no, hindi magsalita, ay talagang binabribe siya at meron ding parang mga punishment o mga threat kung sakaling magsalita? Wala naman talagang binanggit sa akin na threat na sa buhay niya. Natatakot lang siya kasi nga may mga dumadalaw doon na nakakapagduda daw yung motive na bakit suddenly pumupunta yung Office of the Vice President doon, yung tao, at minsan daw si VP Sara at gusto siya makausap. Hindi naman daw niya hinarap. Pero dumating yung time na yung mismong Chief of Staff, I think si Yusek Joyce dapat ang dumalaw doon at sabi magkakaroon daw ng programang OBP. So nagdududa siya na
bakit sa lahat ng mga PDLs, bakit yung Annex 2 lang ang pinipili? Okay. Kasi kung may tulong talaga sa mga anak ng mga detainees, dapat from Annexes 1 to 5 yan. Yung sa bikutan, dapat bibigyan ng programa. Okay. Kaya nararatel siya na, tapos may mga gusto pang kumausap sa kanya na sabi niya, alam niyang connected doon sa isip, yung itinayo nilang group, support group kay BP Sara, na gusto siyang kausapin pero hindi niya binaba nung dumalaw doon sa Annex 2. Okay. Kaya, Attorney, sorry, kukulang na tayo sa oras. Pero isang follow-up lang doon sa sinabi nyo nga, dahil kayo nga yung kasama, dahil sinabi nyo na para more of Pogo money kesa doon sa walang diretso na sa Public coffers funds, or yeah. public accounts ay public money yung nakuha. Pero yung admission na yun, or kahit yung ano na yun, no, yung notion na yun, does that mean na mahina yung kaso? Kung talagang nag-ahabol kayo na meron mapanagot dito, baka hindi kung yun lang ang hawak? well, malinaw yung kwento niya sa akin, yung sa affidavit niya na madalas siyang mag-deliver ng pera, madalas siyang mag-pick up ng pera sa Tarlac, sa Pampanga, na alam niyang Pogo money. At kung may pera naman na ibibigay sa kanya na nasa loob ng isang sasakyan, hindi niya tinatanong kung saan galing yan. Basta sasabihin, ihatid mo to sa ganito, ihatid mo sa Cavite, ihatid mo sa Danghari. Sunod lang siya doon, basta may binigay na susi. At pag iwan ng pera, kasama na yung kotse, iniiwan na yung susi. Yun ang mga contents ng affidavit niya. Whether or not kinuha talaga to sa public funds, of course, hindi niya naman tatanungin kung saan galing yun. Basta tagasunod lang siya, pick up and delivery. Sorry, Also, pahabol very na po. sure siya. Attorney, last na lang po. Anong end goal natin dito? Ang gusto niya raw dito talaga is mapalabas yung... Meron siyang sulat sa akin na alam niya na mabigat yung akusasyon niya at maraming kaso siyang harapin. Ang sabi niya lang daw talaga bilang security officer dati sa intelligence, gusto niya lang daw managot yung dapat managot dahil may mga maling nangyari. At naputol naman daw na yung connection niya kay BP Sara simula nung kalabanin niya si Attorney Roque. At kaya sabi niya, handa siyang pangatawanan daw to kahit ano pang mangyari. Wala na raw pong atrasan. Okay. Nasa akin po yung handwritten notes niya. Okay. Attorney Palad, thank you for joining Thank you STL po. ngayong gabi, ha? Thank you. Thank you po. Thank you. Good night.